guys, welcome back ulit dito sa aming channel. Ngayon guys, magbibigay tayo ng pa-update sa nangyari sa episode lang walang hanggang paalam. At kung bago po kayo sa channel na to, please huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating pa-update. At ito na nga ang nangyari guys, na etong ng sina Eman, Mang Nick, Kaloy at etong si Bernie ay nag-uusap nga ito doon sa kanilang bahay. At doon nga guys ay etong ng sina Eman ay naghihinala nga ito na itong si Araceli guys ay nagsasakit-sakitan lang nga ito para ma-delayed nga yung pag-iimbestiga sa kanya, para mamanipula daw nga nila yung kaso. At ito naman nga sina Eman nga guys ay sigurado sila na ito daw nga si Anton at itong si Amelia ay may kinalaman doon sa sindikato, ngunit itong si Araceli nga guys ay inako lang nito ang lahat para itong ang dalawa ay hindi nga sila masangkot doon sa sindikato neto ng kanilang pamilya. At itong ang si Bernie ay natanong niya kung maapektuhan ba daw nga yung mga empleyado doon sa hospital nito ni Araceli. At nasabi naman nga ni Emma na sigurado na questionin daw nga yung ibang mga empleyado. Etong si Bernie ay nag-alala dahil andun nga itong si Annalyn nagtatrabaho doon sa ospital ng mga Hernandez. At ito din ang nangyari guys, na etong si General Leo ay nakausap itong si Amelia sa cellphone nito guys. At kinamusta naman nga nito ni General Leo itong si Araceli, at doon guys ay sinabi naman nga nito ni Amelia na nagising na daw nga yung kanyang ina, at ito nga ay sisiguraduhin nga nila guys na ito daw nga si Araceli ay hindi daw nga ito makukulong. At natanong nga nito ni General Leo kung nasaan daw nga yung mga files ng kliyente, at sabi naman nga ni Amelia na andun daw nga sa kanya nga guys. At sinigurado nga nito ni General Leo na hindi daw nga ma-expose yung kanilang kliyente dahil maapektuhan daw nga yung kanilang negosyo. At eto naman nga guys, nag-alala nga din itong si Amelia dahil meron pa nga din silang mga bata doon sa farm. At nasabi din nga nito ni Amelia doon kay General Leo na ito daw nga si Franco ay kailangan na daw nga nila itong papatakasin dahil medyo matagal na daw nga, at baka nagdududa na din daw nga itong si Franco at mawalan daw nga ng tiwala sa kanila, at baka ilalaglag daw nga sila nito. At gusto nga sanang patayin na nito ni General Leo itong si Franco, ngunit sinabi nga nito ni Amelia na kakailanganin pa daw nga nila itong si Franco dahil malaki daw ang yung tulong nito sa kanilang negosyo. At doon din ay pinagplanuhan na nga nito ni General Leo yung paglipat nga nito ni Franco doon sa City Jeep para patakasin nga nila ito guys. At ito naman nga si Amelia ay pagkatapos nilang magkausap nito ni General Leo ay ito nga si Clarissa ay dumating nga ito sa kanilang bahay. At eto naman nga si Clarissa ay sinabi niya na tinatawagan daw nga niya at tinitext itong si Amelia, ngunit hindi daw nga siya nire-replyan nito nga guys at sinagot yung mga tawag niya. Sabi naman ni Amelia na alam naman daw nga ni Clarissa yung nangyayari sa kanilang pamilya. At eto nga si Clarissa guys ay sinabi niya doon kay Amelia na hindi daw nga siya naniniwala sa mga lahat ng nangyayari doon kina Amelia. At alam niya na inosente daw nga itong pamilya nito ni Amelia guys. At sabi niya na hindi daw nga siya naniniwala at hindi rin siya maniniwala kung ano man yung sasabihin ng iba. At sabi naman nga nito ni Amelia na pati din daw nga sila nito ni Anton na hindi din daw makapaniwala sa mga sinasabi nito ni Araceli nga guys, na yun nga kasangkot nga sila doon sa sindikato. At sinabi nga nito ni Clarissa na andun lang daw nga siya lagi guys, nakasuporta daw nga doon kay Amelia guys. At natanong nga nito ni Clarissa kung ano yung magagawa niya. At nasabi nga nito ni Amelia doon kay Clarissa na prayers lang daw nga yung hinihingi niya doon kay Clarissa guys. At eto naman nga si Clarissa ay naniwala doon kahit nag-acting lang nga itong si Amelia. At samantala eto naman nga si Colonel Manzano nga guys ay tinitingnan niya nga yung CCTV footage guys kung
saan etong si Major Dante ay kinausap etong si Franco guys. At doon din ay pumasok etong si Major Dante guys. At sinabi niya nga agad doon kay Colonel Manzano na meron na daw ng order galing sa itaas na itong si Franco daw ay ililipat na daw sa city jail. At nalaman din nga ni Colonel Manzano na kinabukasan na agad ililipat itong si Franco guys. At natanong nga nito ni Colonel Manzano doon kay Major Dante na dapat na ba daw ngang ilipat agad itong si Franco doon sa city jail. At nasabi naman nga ni Major Dante na dapat na daw ngang ilipat dahil medyo matagal na daw nga din itong si Franco sa kanila, baka ma-question daw din sila guys. At okay na din daw na mailipat itong si Franco dahil para bawas problema na din daw nga ito sa kanila. At sabi nga nito ni Major Dante dito kay Colonel Manzano na meron na din daw nga siyang mga tauhan na pinili para maghatid doon kay Franco guys. At siya din daw ay sasama para may sigurado daw na ito daw ngang si Franco ay wala na din daw nga itong kawala. Ngunit ito ngang si Colonel Manzano ay nagdududa na nga dito kay Major Dante dahil naalala niya nga guys nung ito ngang si Major Dante nung kini-question nga nila itong si Franco guys. At etong ngang si Major Dante ay may kakaibang kinikilos at yung mga sinasabi nga nito ni Major Dante doon kay Franco ay kaduda-duda din nga ito guys. At doon nga ay nung pag-alis nga nito ni Major Dante ay ito ngang si Colonel Manzano ay tinitingnan na naman nga ulit yung CCTV footage kung saan nag-uusap itong si Franco at si Major Dante. Ngunit wala nga itong audio nga guys. At meron ngang tinawagan itong si Colonel Manzano para i-check nga yung CCTV footage dahil wala nga itong audio. At samantala ito nga din si Celine nga guys ay pumunta nga doon sa hospital at hindi nga siya makapasok doon sa kwarto nito ni Araceli dahil hindi nga siya pinapasok nung mga nagbabantay nito. At eto nga si Celine ay sinabi niya doon sa nagbabantay na gusto lang daw nga niyang makausap ngunit hindi nga siya pinapayagan guys. At sinabi nga ni Celine na sana hindi daw nga nito binabantayan itong si Araceli kundi hulihin daw nga nila ito guys. At eto naman nga si Amelia ay lumabas ito at natanong niya kung anong kailangan nito ni Celine. At itong si Celine ay gusto lang niyang makausap itong si Araceli dahil gusto lang niyang malaman kung ano ang katotohanan. Ngunit sabi nga nito ni Amelia na ano pa ba daw ang gusto nito ni Celine. Sinabi nga nito ni Amelia doon kay Celine na wag na daw ngang dagdagan yung sama ng loob nito ni Araceli. Sabi naman nga ni Celine na paano daw nga yung kanyang sama din ng loob dahil siya daw nga yung nawalan ng anak at gusto lang daw nga niyang malaman yung katotohanan dahil si Araceli lang daw nga yung makakasugot sa kanyang mga tanong. Gusto lang daw nga niyang malaman kung kanino daw ngang puso yung inilagay doon kay Lester guys. At ano daw nga ang ginawa nito ni na Araceli doon sa anak niyang si Robbie. At sabi naman nga nito ni Amelia na gusto ba daw talagang malaman nito ni Celine ang totoo. Na ang totoo daw nga guys na ito daw nga puso nito ni Lester hindi daw nga yun kay Robbie dahil dumaan daw nga sila sa legal na paraan guys. May legal na donors at legal na papers daw nga silang ginawa doon kay Lester. At sabi naman nga ni Celine na kahit gusto daw nga niya maniwala na totoo yung mga sinasabi nito ni Amelia dahil may pag-asa ba daw nga na buhay yung kanyang anak ngunit hindi pa rin daw nga siya maniniwala dahil paano daw nga yung kanilang nalaman na rare blood type daw nga yung dugo nito ni na Robbie kagaya nito ni Lester. At ito daw nga yung mabilis na paraan at nakidnap daw nga yung kanyang anak at nakitang patay dahil din daw nga sa sindikato ng ina nito ni Amelia. At sabi nga nito ni Amelia na kahit ano daw sasabihin nito ni Amelia hindi daw nga maniniwala itong si Celine. Ngunit ito daw ang masasabi niya na ito daw nga si Robbie ay mahal daw nga ito ng kanyang ina.
hindi daw nga hayaan ito na Araceli na mamatay daw nga yung anak neto ni Celine, kahit kapalit daw nga yung anak neto ni Amelia guys. Ngunit nagsisinungaling pa rin nga itong si Amelia doon kay Celine dahil gagawin niya nga ang lahat guys, kahit anak pa nga ito ni Celine, itong si Robbie, ay kukunin niya pa rin yung puso nito para mabuhay yung kanyang anak. At ito naman ngang si General Leo nga guys ay andun kasama nga itong si Eman at ito din si Mang Nick. At ito ngang si Eman ay sinabi niya doon kay General Leo na meron na daw ngang mga press sa labas at pati yung pamilya ng mga biktima, at gusto nga siyang makausap guys, at pinapadaan nga nito ni Eman doon sa likod itong si General Leo para hindi nga ito makita ng mga press at nung mga pamilya ng biktima. Ngunit naabutan na nga itong si General Leo at tinanong na nga siya doon nga guys ng maraming tanong na ano daw nga yung magagawa nito ni General Leo, at pinangako daw nga nito ni General Leo sa lahat na tutulungan daw nga sila nito. At ngayon daw ay may nagsabi daw nga guys na ito daw nga si General Leo ay kinakampihan daw nga yung kaibigan niya na sangkot dun sa sindikato. At nasabi nga nito ni General Leo na insulto daw nga ito sa kanyang posisyon, at sinabi niya na wala daw nga siyang kinikilingan kundi ang batas lang daw nga guys. At doon nga ay nagwelga din nga yung pamilya ng mga biktima nga guys, at gusto nilang kausapin ulit itong si General Leo. Ngunit itong si Eman ay sinabi niya na hindi daw nga pwede nakausapin itong si General Leo dahil hindi nga ito makikipag-usap sa kanila sa ngayon nga guys. At ito naman nga si Eman ay sinabi niya doon sa mga pamilya ng mga biktima nga guys na gagawin daw nga niya ang lahat. Di daw nga niya hahayaan na mauwi daw nga sa wala yung kanilang mga ginagawa daw nga guys. Pinapangako nga ito ni Eman doon sa pamilya ng biktima. At naniniwala naman nga at nagpasalamat itong mga andun nga guys doon kay Eman dahil sa dami din ang nagawa nito ni Eman doon sa kaso. At ito din nga nangyari guys na itong si Celine ay habang kausap nga itong si Linda sa cellphone niya guys, sinabi niya nga kay Linda na hindi pa daw nga niya nakausap etong si Araceli at hindi daw nga siya uuwi nang hindi niya ito nakakausap guys. At ito naman nga si Anton ay dumating na ito guys, at ito'y kinausap nga nito ni Celine itong si Anton na gusto daw nga niyang kausapin nga itong si Araceli dahil ito lang daw nga si Araceli yung may alam doon sa totoong nangyari. Sinabi nga nito ni Celine na gusto niyang malaman kung ano daw talaga yung ginawa nito ni Araceli doon sa kanyang anak ni si Robbie. Sabi naman nga ni Anton na wala daw ngang kinalaman itong ina niya ngang si Araceli doon sa mga sinasabi nito ni Celine. At sabi nga nito ni Celine nga guys na gusto daw talaga niyang makaharap itong si Araceli. At ito naman nga si Anton ay sinabi doon kay Celine na para saan pa daw, dahil hindi ba daw nga talaga kilala nito ni Celine itong sina Anton. Nabura na ba daw nga bigla lahat yung mga nalaman niya nga guys doon kina Anton guys. At sabi naman nga ni Celine na akala daw nga niya nakilala daw nga niya ang mga itong, ngunit hindi na daw nga yun guys dahil sa mga nangyari. At ito guys, itong si Celine ay sinauli niya nga yung singsing na ibinigay sa kanya neto ni Anton dahil hindi daw nga niya matatanggap na pakasalan itong si Anton dahil sa mga nalaman niya nga guys, at nashock nga itong si Anton. At matindi na talaga ang mga nangyayari guys, at maganda din itong nangyayari dahil nalaman na nga din ito ni Celine at umamin na din nga itong si Araceli na kasangkot nga siya sa mga sindikato. Ngunit inako nga na lahat nito ni Araceli nga guys yung kasalanan nila. Yun na nga po ang mga nangyari sa episode natin na panood po, at maraming salamat po sa inyong panonood. At sa hindi pa po nakasubscribe, please huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating pa. Thank you!